Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 1 ng importance of the support arc, kung saan na-question ng ating bida kung ba't nga ba talaga ito nagretiro. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang part 2 ng arc na to, ang pagtatanong ni Sendo sa ating bida kung ano ang kailangan niyang gawin para manalo laban kay Alfredo. Nang bumalik na sa Japan si Sendo sa Kamugawa Gym habang nag-meet practice si Ippo kasama si Taye, dumating bigla ang Naniwa Tiger at dito nga ito dumiretso pagkadating nito sa Japan. Napatanong si Aoki at Kimura kung bakit pumunta si Sendo sa gym, pero tila hindi naman niya ito binigyan ng eksaktong sagot at sinabi niya sa ating bida na hindi nga bagay sa kanya ang meets. Tinanong ni Itagaki si Yoshi kung ano ang rason kung bakit sila dumiretso sa Kamugawa Gym, pero hindi nga din alam nito ang balak ni Sendo. Pumunta si Ippo at ang Naniwa Tiger sa rooftop. Nabanggit nga ng ating bida ang narinig niyang balita sa Mexico at nabilib nga ito dahil sa skills ni Sendo na makakuha ng mga magagandang results. Pero hindi nga daw natutuwa si Sendo doon dahil puro na lang Ricardo ang bukang bibig ng mga tao. At dagdag pa nito na hindi niya din nagustuhan na si Ricardo na mismo ang nagdesisyon tungkol sa world title match dahil feeling nga nito ay minamalit siya nitong legendary champion. Sagot naman ni Ippo na since si Ricardo nga ang world champion, talagang hindi nito maiwasan na balitin ng mga ibang boksingero. Pero sabi nga ng Naniwa Tiger na wala siyang pakialam kung champion pa si Ricardo. Nahalin tulad nga ni Sendo si Ricardo sa mga ibang matatanda na porket mas matanda sila, tingin nila mas magaling na agad sila sa mga mas bata sa kanila. At porket nga mas una silang pinanganak, tingin din ng mga to na dapat respetuhin sila agad. Sunod nitong tinanong si Ippo na kung hahayaan niya ba ang mga tao na walang natulong sa buhay niya na maliitin siya at habang siya naman ay nagbibigay rin ng respeto sa tao na yon nang dahil lang mas una itong pinanganak sa kanya. Same scenario nga lang daw sa pagiging champion ni Ricardo at nauna lang nitong nakuha ang belt. Nang marinig yun ni Ippo, sabi nga nito na mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Pero reply naman ng Naniwa Tiger na hindi nga daw yun komplikado at simple lang pero hindi nagigets ng mga tao at yun nga daw ang kinakainis niya. Nabanggit nito na, para sa akin, mas pinapriority ko ang laban ko kay Alfredo. Hindi man ito champion pero siya ang goal at sobrang nire-respeto ko. Alam mo kung bakit? Dahil siya ang tumalo sa'yo. At dahil nga doon, nasisiguro ni Sendo na bibigyan siya nito ng magandang bakbakan. To the point na kailangan niyang isugal ang buhay niya sa laban na yun para manalo. At nirequest nito kay Ippo na tulungan siya nito para matalo niya si Alfredo. Nagulat naman ang ating bida at tinanong nito kung sa paano paraan naman niya ito matutulungan. Since hindi naman siya pwede makapag-sparring dito at pag-1 pa lang siya pagdating sa paghawak ng meets. Nairita naman si Sendo since hindi naman niya iniling na i-coach siya nito. At sunod nitong sinabi na ang gusto niya lang malaman ay ang mga angle ng patches at habits ni Alfredo. Dahil nasisiguro nito na may natutunan si Ippo na siya lang ang nakakaalam since na-experience na nitong makalaban si Alfredo sa loob ng ring. Dahil dito, inalala ni Ippo at in-explain ito kay Sendo kung gaano kalakas at solid ang mga suntok ni Gonzales. Pati na rin ang pinpoint accuracy ng mga suntok nito na pinupuntirya ang mga kainaan ng boksingero. Reply nga ni Sendo na na-experience niya na ito sa Mexico nang makalaban niya si Ricardo. At dahil nga din narinig nito na parehas ang estilo ni Alfredo at ng super champion na si Ricardo, nasisiguro nito na ganun din ang makakalaban niyang si Alfredo. Sunod na nabanggit ni Ippo na nagbabago nga daw ng ugali itong si Alfredo habang nasa laban. Mula kalmado at strategic boxer, nagiging parang mabagis na hayop ito na sobrang brutal. At parehas na parehas nga daw ang feeling noong nakalaban ng ating bida si Sendo. Dahil nga narinig ni Sendo na kaparehas niya itong si Alfredo, na-excite ito lalo at sinabi nitong sisirain niya ang maskara ni Gonzales at papalabasin niya ang totoong ugali nito. Nang marinig yun ng ating bida, nabanggit nga nito na kapag nga nagiging wild itong si Alfredo, nagbabago din ang mga punch angles nito at nagiging wide open. Nagiging sobrang rap ng style at brutal nito pero hindi pa rin nawawala sa control since sumihilag at kumakounter pa rin siya. At dahil nga hindi ito ma-explain ng maayos ni Ippo, kumuha ito ng mitts at gloves. Habang hinihintay ni Sendo makabalik si Ippo, nakita nito ang estatwa ni Takamura at gusto nitong samahan si Takamura bilang isang world champion. Nang tapikin nito ang balikat ng statwa, biglang natanggal ang braso nito. Nang makabalik si Ippo, sinabi nito na suotin na ni Sendo ang boxing gloves para makapag-practice at sunod ngang nareveal ang putol na braso ni Takamura. Pero mabilis naman itong binalik ng ating bida at sinabi nitong madali nga daw talaga matanggal ang braso nito. Nang nasuot na ni Sendo ang gloves, sinabi ni Ippo na mag-i-start sila sa jab. Nang pakawalan ng Naniwa Tiger ang kanyang jab,
nagulat si Ipo sa lakas ng suntok na yon at aksidenteng tumagos sa kanyang mukha. Hindi nga makapaniwala si Ipo dahil kahit tama naman ang pagkasalo niya sa suntok, ganoon pa rin ang nangyari. Kaya na-realize nito na ibang level talagang lakas ni Sendo kumpara sa mga gymmates niya. Matapos yun, tinanong ni Sendo kung ano nga ba talaga ang mga angle ng suntok ni Alfredo. Kaya naman nag-switch role na sila ni Ipo para ipakita ito sa kanya. Tinanggal na ng ating bida ang kanyang mga weights. At hindi man nga daw magagaya ni Ipo ang haba ng reach ni Alfredo, gagawin niya naman ang best niya para ma-recreate ang bilis nito. Sabi ng ating bida na ang mga hooks nga daw ni Alfredo ang biggest threat dito. Dahil mapa-close range o mid-range, sobrang lakas at solid pa rin ito. At yun nga daw ang nagpabagsak sa kanya sa laban. Dagdag pa ni Ipo na kahit nga sa matinding bakbakan, nakakapag-deliver pa rin ito ng mga perfect counters. In-inform ni Ipo na lepok nga ang una nilang susubukan. At prepare na ni Sendo ang meats gamit ang kanyang dalawang kamay. Nang pakawalan na ng ating bidang lepok at kumonekto ito sa meats ni Sendo, tumalsik ang meat sa sobrang lakas ng lepok na pinakawalan ni Ipo. Dahil doon, sobrang nagulot ang Naniwa Tiger at ang meat na tumalsik ay tumawa sa statwa ni Takamura. Hindi nga makapaniwala si Sendo sa lakas ng suntok na yon. Nang tanongin ni Ipo kung okay lang ba ang kamay nito, reply ng Naniwa Tiger na okay lang siya. At dapat nga mas maganda na si Ipo sa braso ni Takamura. Habang tumatakbo si Ipo para ikabit ulit ang braso, natisod ito dahil sa isang bagay. At sunod nating nakita na ang nakatisod pala kay Ipo ay ang natanggal na ulo ni Takamura. Matapos yun, nagsigawan ang dalawang ito at pinagpapasaan ng ulo dahil sa takot nila kay Takamura. Kaya naman napaakyat sila kay Mura nang marinig ang sigawan nitong dalawa. Pinakalma naman ito nila Aoki since lagi nga naman daw natatanggal ang braso sa estatwa. Pero nang ikabit na ni Aoki ang natanggal na braso, biglang natanggal ang ulo ni Takamura na kinagulat ng mga gymmates at sabay-sabay na natarantalat ito. Sa uli, napagdesisyon na nila Aoki na pansamantalang idikit muna ang ulo ni Takamura gamit ang glue. At sinabi ni Aoki na sesementohan niya na lang ito bukas. Matapos yun, nagpaalam na si Sendo sa Kamugawa Boxing Gym members. Pero napatigil naman ito nang tanongin ni Ipo kung nakatulong ba siya. Habang sabi nga ni Sendo na may mga bagay siyang narinig na maganda, biglang sumingit si Kimura tungkol sa pagpapabagsak ni Sendo kay Ricardo. Reply naman ng Naniwa Tiger na ang importante lang sa kanya ay ang nakuha niyang match laban kay Alfredo. At sinabi nito na, sobrang saya ko nang nakita ko si Ricardo na nakaluhod. Kahit pa nabugbog ako ng sobra, sure akong lumanding na suntok ko sa kanya. At kahit nga hindi niya pa masyadong mabisualize si Ricardo, pero dahil sa sinabi ni Ipo na similar ang boxing style ng champion at ni Alfredo, confident si Sendo na kung matalo niya si Gonzales at mag-improve palalo, muling kukonekta ang mga suntok nito sa super champion. Nang magpaalam si Ipo kay Hoshi at Sendo, nabanggit ng Naniwa Tiger na hindi talaga bagay sa ating bida ang mga meets, kaya naman parang nalungkot si Ipo. At sunod na pinakita na nanginginig pa rin ang kamay ni Sendo dahil sa lakas ng suntok ni Ipo. Sabi nga nito sa kanyang isipan na siguradong mas lumakas ang mga suntok ng ating bida kaysa dati. At sunod na sinabi kay Ipo na sayang since hindi naglabs ang sinusuot nitong si Ipo. Nang makalis na ang Naniwa Tiger, sabi nga ni Kimura na hindi pa rin talaga nagbabago si Sendo since Rookie King days. At sunod na napansin ni Itagaki na naiwan na naman ni Sendo ang bag niya kagaya dati. Kinabukasan habang namimingwit sila Ipo, kinumusta ni Kumi ito tungkol sa pagkikitan nila ni Sendo. Sabi nga ni Ipo na hindi pa rin nagbabago ang Naniwa Tiger, straightforward pa rin ito kagaya ng dati. At sabi nga ng ating bida na nagsiselos siya since akala nito na after niya mag-retire ay may nagbago sa kanya. Pero nabanggit nga ni Ipo na nung umaten siya ng class reunion, nabanggit sa kanya ni Aikawa na wala pa rin nagbago sa kanya. Nang ikwento ni Ipo ang mga napag-usapan nila ni Aikawa, nagselo si Kumi. Dagdag pa ni Ipo na binigay nga daw sa kanya ni Aikawa ang number niya. Pero nalaglag na nga din ito nung nag-shadow boxing siya sa tabing ilog. Sa uli, sabi ng ating bida na wala na siyang pake kung may nagbago sa kanya o wala. Dahil marami pa rin siyang pwedeng matutunan. At higit pa doon, nag-enjoy naman siya kasama sila Kumi, Tai at Kintaro. Matapos yun, nakuha na ni Sendo ang naiwan niyang bag na pinadala ni Ipo. At meron ng letter si Ipo na kasama ng bag na nagsasabi na matapos ma-experience ng ating bidang suntok ni Sendo sa meet, nasisiguro nito na mananalo si Sendo laban kay Alfredo. At sa uli, sinabi nito na sana next time na magkita sila, masanay na siyang gumamit ng meets.
Kaya naman napagdesisyonan na din ni Sendo na mag-move on muna pansamantala para makapag-focus. Sa Kawahara Gym, pinag-usapan ni Miyata at Suzuki ang balita tungkol sa pag-aamon ni Sendo kay Alfredo. Sabi nga ni Suzuki na kahit pa tinatawag na Mexican killer itong si Sendo, hindi nito kakayanin ang lakas ni Gonzales since ito ang nagpabagsak kay Ippo, habang 2 beses naman pinabagsak ni Ippo si Sendo. At naniniwala ito na kahit number 2 si Gonzales at number 3 si Sendo sa world ranking, sobrang mas malakas pa rin si Alfredo dito kay Sendo. Pero tila hindi naman sangayon si Miyata dito dahil hindi ka nga dapat nagbabase sa natalo ng isang boksingero dahil magkaiba pa rin ang bawat matchup sa boxing. Kaya naman tanong ni Suzuki na, so sa tingin mo kahit natalo ni Gonzales si Makunochi, hindi pa rin sure na matatalo nito si Sendo na natalo kay Makunochi ng 2 beses? Dahil doon, tinanong ni Miyata ito kung naalala pa ba nito ang ginamit ni Gonzales nang pabagsakin nito si Ippo. Sagot ni Suzuki na right counter nga iyon. Nabanggit ni Miyata na sobrang flawless nga daw ng counter na yun. Dagdag pa nito na sobrang solid na mga technique nitong si Gonzales at malakas din ito to the point na kaya nitong sumugod ng harapan sa kalaban. At pagdating naman sa defensive, meron pa din itong swabing counter. Sa madaling salita nga daw, walang opening itong si Alfredo. Kaya naman na-realize nila Suzuki na mas lalo lang lumalaki ang advantage ni Alfredo sa Naniwa Tiger. Pero sabi nga ni Miyata na malaking problema si Sendo para sa mga counter puncher. Dahil kahit nga sobrang random na mga pinapakawalan suntok nito, sobrang mapaminsala ang maladinamita nitong suntok. Dagdag pa ni Miyata na nanggagaling ang mga punches ni Sendo sa mga kakaibang angle. Kaya naman kahit pasubukan mo kumonter, hindi ka pa pwedeng umatake ng hindi nag-iingat. At kapag kaharap mo nga daw si Sendo, nagiging parang kulungan na may mabangis na hayop ang loob ng boxing ring. Pero kahit nga sinabi ni Miyata ang mga bagay na yun, hindi pa rin sure na mananalo si Sendo sa laban. Ang meaning lang nun ng exponentially powerful weapon ni Gonzales ay magiging ineffective laban kay Sendo. At pwede rin nating sabihin na ang Naniwa Tiger ay anti-counter weapon. Nang marinig ni Suzuki ang salitang exponentially, agara nitong binanggit ang tungkol sa assignment ng isa sa mga boksingero sa gym. At sabi nga niya na sinisisi ng magulang ni Nakatsuka ang pagbaboxing. Simula nagboxing ito, nagkaroon na siya ng mga problema sa school. Na-disappoint naman si Miyata dahil hindi kayang sagutin ng mga to ang mga pang high school na math problem. At ito nga daw ang dahilan kung bakit mga tanga ang tingin ng mga tao sa mga boksingero. Nang hingiin ito ang papel ng mga may math problem, tila napatahimik at natulala ito habang tinitignan ang mga yun. Tuwang-tuwa nga si Nakatsuka dahil hindi siya mapapagalitan ng nanay niya, habang si Miyata naman ay unti-unting naglalakad papalabas ng gym. At sabay sabi nito na kailangan niyang pumunta sa trabaho at doon niya na lang ito sasagutan. Habang nasa Marquez, nahirapan si Miyata na isolve ang mga factorization problem. Kaya naman tinanong nito ang kanyang manager, pero hindi nga din daw nito alam ang sagot. Pero alam nga daw nito na U plus me equals 69. You know. Matapos yun, dumating si Mashiba sa Marquez at nakita sila ni Miyata sa counter. Hinagis ng Grim Reaper ang 100 yen na bayad niya. Kaya naman nagalit ang manager ni Miyata dahil sa pinapakitang pangit na ugali nitong si Mashiba. Dahil doon, nairita din si Mashiba at tinakot nito na atakin ang mga ikaw ng manager. Sagot naman ng manager na kulang nga daw 100 yan sa binili niya since may sales tax. At tinanong kung hindi ba ito marunong sa math. Sunod na pinakita ni Miyata ang mga math problem. At sinabi nito na pag nasagutan ni Mashiba ang mga yun, siya na ang bahala sa sales tax. At mabilis na nasagutan ng Grim Reaper ang mga math problem na yun nang walang kahirap-hirap. Umalis si Mashiba habang sinasabi kay Miyata na wag nitong isipin na tanga siya porkit boksingero siya. Kinabukasan, nakabalik na si Takamura sa Kamogawa Boxing Team after nitong mag-travel. Nabanggit nga nito na narinig niyang may paparating na laban si Sendo kay Alfredo at tinawag ang laban na yung laban ng mga pipitsugin na boksingero. Sabi nga nila Kimura na bago ang laban nila, may laban din silang 3. At pagka nanalo nga daw si Aoki sa kanyang upcoming match, ang ulo naman ni Ige ang kukuhanin niya. Natawa nga si Takamura nang marinig niya yun at sabi nito na, "Hay, sana meron ding matapang na bayani na kukuha ng ulo ko." At nabanggit nito na sikat nga daw nowadays ang rugby, pero hindi nga daw mukhang bola ng rugby ang hawak nitong si Aoki. Sa uli, narealize si Takamura na ulo pala niya yun at nagkagulo na nga ulit sa Kamogawa Boxing Gym.